Gusto nyo rin ba na gumawa ng ganitong klase ng empanada na pwedeng ang pangbenta o kaya naman pang-stock sa freezer ng pangmatagalan? Grabe, first time ko ang ginawa ito kaya naman agyaman dahil kahit papano ay hindi nga ito pumalpak at kung interesado nga kayo kung paano ko ito ginawa ay panoorin nyo hanggang dulo. So sa recipe na ito mga kaprobinsya ay gagamit nga tayo ng 3 cups na all-purpose flour, nagdagdag na rin ako ng powdered milk at saka ng white sugar, hinalo ko lang ng saglit, saka ako naglagay ng cold butter. Paggawa nga ng dough na ganito mga kaprobinsya ay mahalaga na malamig nga yung butter natin gagamitin at nagdagdag nga lang ako dyan ng isang egg yolk pero yun ay optional lamang. Tapos sa tubig na gagamitin ay mahalaga na malamig nga din ito mga kaprobinsya at paunti-unti nga lang natin ilalagay ito dahil nga meron yung mga flour na matakaw nga sa tubig. Mamasa-masa nga lang natin to mga kaprobinsya until maging ganito na nga yung texture at pag ganyan na nga ay okay na to at dahil wala nga akong cling wrap ay supot na nga lang yung aking pinaglagyan dahil nga sagditan lang naman ito na ilalagay ko sa ref. Pagkatapos ko nga gumawa ng dough ay nakita ko nga ang aking tita sa labas na basang-basa nga inasar ko pa nga siya bakit parang basang sisiw ka naman yun pala galing nga siya sa kanyang baboy binisita niya ito dahil maulan nga ang panahon at sakto dumaan na rin sa aming tanim na mais at kumuha na nga ng pang-ulam agyaman. Dahil busy na nga ang aking tita sa pag-prepare ng aming uulamin ay ako na nga lang ang nag-steam ng aming longganisa na gagamitin nga para sa business ay ganyan po talaga hindi nga natatapos ang aming trabaho sa isang araw lang lalo naman kung marami-raming longganisa yung aming gagawin at ibabalo. Habang inaayos ko nga i-steam ko na longganisa dyan mga kaprobinsya ay naglaga na rin ako ng chicken breast na aking gagamitin nga para sa filling ng aking gagawin na empanada. At para sa filling ng empanada natin gagawin mga kaprobinsya, ito nga yung mga sangkap. Chicken breast na nilaga ko nga lang at hinimay ko nga lang ito ng pino. Dinagdagan ko na rin ito ng carrots, ng melted cheese at saka ng ham at ng mozzarella. Pero yung mozzarella mga kaprobinsya ay optional lamang. Dinagdagan ko na nga rin ito ng pampalasa gaya ng asin, garlic powder, ground pepper at saka ng onion powder. Sa recipe na ito ay pwede kayong gumamit ng fresh garlic at saka ng fresh onion ha. Sabi nga mga kaprobinsya ang tuwa ko dito dahil ngayon nagawa kong dough ay napaka-elastic at hindi nga siya ganun kahirap na i-form. Nga pala mga kaprobinsya at dahil nga bawal ako sa chicken na hindi ko nga lang na video pero gumawa na rin ako ng ham and cheese na palaman dyan para naman matikman ko rin yung dough kung okay ba yung lasa. Hindi ko na nga naipakita yung mga una dahil nga hindi maganda yung pagkakabalot. Ganun nga talaga at first time ko nga at nilak ko na nga lang sa may gilid-gilid gamit nga ang tinidor. Dahil hindi ko nga mahanap yung aking baking brush kaya naman ang ginamit ko na lang dyan ay tangkay nga ng saging. Kung gusto mo na mas maging presentable at mas makinis yung sa ibabaw ay magbatil ka nga lang ng itlog at yun nga ilalagay mo ay para maging ganyan nga yung itsura kapag luto na. O diba mukhang hopya. Kung interesado nga kayo na gawin ito mga kaprobinsya ay huwag kayo mag-alala dahil soon ay i-upload ko rin yung full recipe at saka ng procedure ng empanada na ginawa ko. So yan lamang po for today's video mga kaprobinsya. Sana may natutunan kayo. Agyaman sa palaging panonood at mag-iingat po tayong lahat. Please don't forget to like, share, and follow. Babush! Kaso hindi ka pwede. Oo nga. Ganyan talaga. Sarap din na ito ah.